kaibigan, sa araw na ito, isa na namang natatanging kasaysayan ang kapupulutan nyo ng araw sa buhay. At ito ay ang kasaysayan ni Ethel. Bunso ako sa 3 magkakapatid. Sa aming 3, ako ang nagkaroon ng pinakamagandang buhay. Sabi nila, ako raw ang pinakamabait sa aming magkakapatid. Kabaitan na hindi ko inakalang kaiinisan ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Hello, Tay! Ethel! Ano na naman ang problema mo, Pining? At napasyal ka rito? Si Tay naman. Ay di dinadalo ko kayo. Wala kang problema? Wala kang kailangan sa kapatid mong bunso? Tayo naman, pinapahiya niyo si ate. Huh. Ewan ko ba dyan kay Tay? Parang ayaw na dinadalaw ko siya. Pero, ate, talaga nga bang wala kang problema? Kasi Ethel, wala na kaming pangangailangan sa bahay. Yung bayaw mo naman hindi pa sumasahod. Kahit naman sumayad yung asawa mo, kulang pa rin sa iyo Kasi hinahaluan niya ng bisyo. Ethel, pwede mo ba akong mabigyan? Wala na kasi kaming isasaing mamaya. Gutom na nga yung 2 pamangkin mo nang iwan ko. Sandali na ate ha. Ikukuha kita ng bigas. Bibigyan na rin kita ng mga delata. Bibigyan na rin kita ng pera para makabili ka ng mga kailangan ninyo. Salamat naman. Ethel, anak. Ikaw ba'y nakabili na ng bitamina para dyan sa dinadala mo? Opo, itay. Buntis ka na, Ethel? Oo, ate Pining. Pinag-iingat nga ako ng doktor Kasi first baby to. Kuya Drigo, napasyal ka? Oh, saan ka ba galing, Pining? Kanina pa ako rito Dumaskarte. Wala na kaming pangangailangan dito sa bahay. Alam ko na kung saan ka galing, ha? Ethel, Wala naman ako ibang malalapitan. Dahil sa kapatid ng asawa ko, tiyak na bubungangaan lang kami noon. Paano bungangero yun? kumusta naman si Ethel? Ay, syempre, maayos pa rin. Maganda naman yung kita nila mag-asawa. Bukod pa sa may kabuhayang minana si Kenneth doon sa mga magulang niya. At saka isa pang balita. Buntis na ang buso nating kapatid. Lako, lagot. Bakit lagot, Kuya Drigo? Baka hindi na tayo matulungan ni Ethel Ngayong buntis na siya. Kung kailan pa naman gusto ko sana mag-abroad. Mangingibang bansa ka? Oo. Malaking kikitain ko sa Canada. Yung nga lang, may placement fee. Pareho pala tayo na may gustong hingin tulong kay Ethel. Ako naman, may gusto kong negosyong buksan. Kumusta ang trabaho mo, Han? Okay naman, Han. Ano kaya kung tumigil ka na sa pagtatrabaho? Ha? Pero Kenneth, maliit pa lang naman ang tiyan ko At saka hindi naman ako nahihirapan. Nag-aalala kasi ako sa magiging baby natin. Malaki na naman ang ipon natin At ang kita ko naman, sobra pa sa mga pangangailangan natin. Kaya naisip ko, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Kung pwede sana. At saka na lang ako hihinto sa trabaho. Pag malaki na yung tiyan ko, iingatan ko naman ang baby natin Promise. Gagabihin ka mamaya, anak. Opo, itay. Bakit? May overtime po ako. Di ba't pinag-iingat ka ng doktor dyan sa dinadala mo? Nag-iingat naman po ako, tay.
Iniinom ko rin po yung mga vitamins na binireseta sa akin. Eh kasi anak, nag-aalala ako sa iyo eh. Sayang naman po kasi hindi kitain ko, Tay. May tutulong ko pa yung kina ate at kuya. Eh, hindi ka nagkulang sa kanila. Lagi mo silang tinutulungan. Pero sa pagkakataong ito, isipin mo naman ang kapakanan ninyo na magiging apo ko. Kawawa naman po kasi sila eh. Pero hayaan niyo po. Kapag naramdaman ko na nahihirapan ako po mismo ang titigil sa trabaho ko. Opo, itay. Para naman po, umasenso naman kami ng pamilya ko. Nang hindi lagi na lang akong umaasa kay Ethel. Eh, kuya, sure kaya ang trabaho yon sa Canada? Oo. Eh, kasi malaki ang placement fee. Oo nga. Eh kapag naloko ka, sayang ang malaking halagang hinihiram mo dito sa kapatid mo. Hindi ho peke, itay. Huwag naman ho sana kayo negatibong mag-isip. Eh pa. Sige, kuya. Ha? Tutulungan kita. Maraming salamat, Ethel. Ang bait mo talaga. Oo, huwag ka mag-alala. Babayaran kita kapag naroon na ako. Ethel, sana ako din matulungan mo, no? Kasi meron akong gustong pasukin na negosyo. Maliit lang naman yung puhunan. Kayang-kaya mo. Ha? Eh kailangan. Sabihin mo muna kay Kenneth ang lahat, anak. Naku, paano kung hindi pumayag si Kenneth, itay? Paano naman kami ni Kuya? Oo nga naman, itay. Lagi na lang kayo nakakontra eh. Ethel, tsaka mo na lang sabihin sa kanya, ha? Kuya. Total, magbabayad naman kami agad ni Biling eh. Oo. Oo, ha? Oh, Biling. Kuya, Kumusta ang business mo? nako, mahina pa. Ha? Pero pasasaan ba't lalakas din ang kita ko dito? Oo. Tulad nung nangyari doon sa iba kong kaibigan. Gusto ko nga magpadagdag ng puhunan kay Ethel. Ha? Oo, Uy, bakit naman? Mahina pa naman ka mo negosyo mo. para makabili pa ako ng iba pang produkto. Baka sakaling mas malaki yung kitain ko sa mga bibiling ko. Oo nga. O ikaw, anong balita sa pangingibang bansa mo? Naku. Kailan ba alis mo? Ha? May problema nga akong pinig eh. Anong problema? Ilang linggo na kasing hindi nagpapakita sa amin ng mga kasama ko yung taong kausap namin. Ano? Bakit ganun? Sabi marami lang daw inaasikaso. Pero ang problema na ibigay na namin sa kanya yung pera namin. Kaya dapat asikasuhin din niya kami. O, dapat nga. Kaso pinaghihintay kami. Noon, minamadali kami makabayad. Ngayon naman bayad na kami. Pinaghihintay naman kami. Naku, nagagalit na nga kami ng mga kasama ko eh. Nag-overtime ka na naman, Ethel? Oo, Kati. Kailangan kumita ng husto eh. Naku, ikaw talaga, oo. Pinapagod mo ng gusto yung sarili mo. Buntis ka ba naman? Kasi gusto ko, bago pa malaman ni Kenneth, naibalik ko na yung perang kinuha ko sa bank account namin ni Kenneth. Yung pinahiram ko sa mga kapatid ko. Pinahiram mo sila nang hindi alam ng asawa mo? Oo eh. Sus, Si Kuya Diego kailangan ng pera para makapag-abroad. Si ate naman, puhunan sa negosyo. pero dapat, pinaalam mo pa rin sa asawa mo yun bago mo ginawa. Inaawa ako sa mga kapatid ko eh. Naisip ko, baka hindi pumayag si Kenneth. Kaya ako na lang ang nagpasya. Ethel, huwag kang magagalit ha. Oo. Hindi mo ba naiisip na baka naman inaabuso ka na? Ay, minsan, naisip ko rin yun. Kaya lang, ewan ko ba... Aray. O bakit? Hoy! Ano nangyayari sa'yo? Sumakit. Bakit mo hinawakan ang puson mo? Sakit. Biglang sumakit ang puso ko. Ayos ko! Mabuti pa! Magpahinga ka muna! Huwag ka na lang mag-overtime ngayon! Lalim tumitindi ang sakit ko. Teka! Sakit! Sandali! Dadali lang sa klinik! Teka! Parang may lumalabas sa puwerto ko. My God! Ethel!
Tay, si Ethel po. Kasi may importanteng bagay sana ako sasabihin sa kanya eh. Ako rin o, Itay. Ano na naman bang tulong ang kailangan niyo sa bunso niyong kapatid? Tay, talagang kailangan ko ang tulong niya. Lapeke ho ako eh. Fake recruiter pala yung napagbigyan ko ng placement fee para makapag-abroad. Kailangan ba sinasabi ko? Kami ho lang mga kasama ko lalo. Itay, ako naman o sana gusto kong magpadagdag ng puhunan doon sa negosyong binuksan ko. Ni wala man lang pala sa inyo ang nakaalam sa nangyayari sa bunso niyong kapatid. Ano ba naman ang mangyayari sa kanya? Sa aming tatlo, siya ho ang may pinakamagandang buhay. Oo nga, tama si Kuya. Kaya inaabuso niyo naman ang kanyang kabaitan. Hindi ho naman. Hindi niyo naiisip na pinagpapaguran niya ang binibigay niya sa inyo. At dahil doon, kaya siya na ospital ngayon. Ha? Nasa ospital siya? Bakit po? Dinugo. Ha? Nasa labis na pagod sa katatrabaho para matulungan kayo. Kung bakit naman kasing tatandaan niyo na, hindi pa rin kayo makatayo sa sarili niyong mga paa. Lagi niyong inaasahan ang tulong ng kapatid niyo. Ginagawa niyo pa akong sangkalan para makahingi ng tulong sa kanya. Tayo naman. Totoo naman, di ba? Panalangin natin na walang masamang mangyari kay Ethel at sa kanyang dinadala. Dahil tiyak na malaking problema kung mawawala ang isa sa mag-ina. Kumusta na ang pakiramdam mo, Han? Sorry. Kasalanan ko. Kaya muntik na mawala sa atin ang baby natin. I'm sorry. Huwag ka na umiyak. Baka kung mapano pa kayo ng dinadala mo. Magpasalamat tayo sa Diyos. At kapwa kayo nakaligtas sa pangyayaring yun. Tama ka. At ngayon, may pagkakataon na ako ituwid ang mga pagkakamali ko. Ethel, Nagre-resign ako sa trabaho ko para maingatan ang baby natin. paano ang mga kapatid mo? Natulungan ko na sila at sobra na yun. Panahon na parang pamilya naman natin ang asikasuhin ko. Alam mo, naiinis nga ako sa sarili ko dahil masyado akong naging mabait at mapagbigay sa kanila. Kaya inabuso nila ako. Kayo pala, ate, kuya. Sinadya namin dito ka na sa bahay dalawin, Ethel, para makausap ka ng gusto. Nabanggit na sa akin, Itay, ang kailangan ninyo. Sinabi raw ninyo yun noong una kayo magpunta rito. Totoo yun. Pero, iba na ngayon, Ethel. Natauhan na kami sa mga nagawa naming mali sa'yo. Tama si Kuya Rodrigo, Ethel. Gusto naming humingi ng tawad sa lahat ng abusong ginawa namin. Dahil sa amin, muntik na kayong napahamak ng dinadala mo. Patawarin mo sana kami, Ethel. Totoo ba ang naririnig ko, ate?
Oo. Mula ngayon, magsisikap na kami ni Kuya. At hindi ka na namin aabusuhin. Palalaguin ko yung business na sinimulan ko. At ako naman, Ethel, may trabaho na ako. Doon ko na lang kukunin yung panghulog ko sa perang nahiram ko sa'yo. Pasensya ka na. Napigi kasi ako, hindi ko naman gusto yun eh. Kaya patawarin mo sana ako, ha? Kapatid ko. Dalawa na ang anak namin ni Kenneth ngayon. Ang mga kapatid ko naman, maayos na rin ang buhay ngayon. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Ethel at ito ang aking buhay. Sa buhay ng tao, walang mang-aabuso kung walang magpapaabuso. Mga nagsiganap, Lynel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ethel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad ni Wilma. Maagang namatay si Daddy at mula noon, hindi na nag-asawa pa si Mami. Kaya lumaki akong walang kapatid at lubos ang pagmamahal ko kay Mami. Ganon din siya sa akin. Lahat ay ginawa niya. Maabot ko lang ang aking pangarap. At yun ay ang maging ganap na doktora. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Mang Lando, good morning po. Ay, good morning din. Good morning din po, Doktora. Magandang umaga po, Doktora Wilma. Ay, Arjo, i-check ko lang ang tatay mo, ha? Opo, sige po. Kumusta po ang pakiramdam nyo sa buong nagdaang araw, Mang Lando? Ay, maayos naman, Doktora. Okay, ang puso po. Maayos din naman, Doktora. Hindi na tulad nung bago niyo operahan ang puso ko. Normal din po yung blood pressure nyo. Kaya, pwede ko na kayong i-discharge ngayon. Oo. Bakit ho parang hindi kayo masaya? Masaya po kami ni Itay, Doktora Wilma. Alam mong problema lang po dahil hanggang ngayon, malaki pang kulang namin sa pambayad sa ospital at maging sa inyo po. Wala na kayong aalalahanin doon. Dahil ang foundation na sponsor nyo, ang kausap na ng ospital. Oo, sila na yung magbabayad dito. Ako naman, binigyan ko kayo ng 50% discount. Kaya na-cover na rin yun ng inyong sponsor. Ganun po ba? Salamat po, Doktora. Piniligtas niyo na ang buhay ko. Pati sa bayad sa inyo tinulungan niyo pa rin kami. Ang Panginoong Diyos po ang tunay na nagligtas sa inyong buhay, Mang Lando. Naging kasangkapan lang po ako. Dahil siya po ang tunay na may-ari ng ating buhay. Kaya sa kanya po tayo dapat magpasalamat. Maraming salamat pa rin, Doktora. Oo nga. Napakabuti niyo. Hindi po namin ito makakalimutan. Wow! Mami,
inilabas mo sa bangko ang mga magaganda mong alahas? Anong okasyon? At kinuha niyong mga yan? Wala naman. Ang gusto ko lang na ibigay na ito sa iyo. Huh? O para ikaw na ang personal na mag-ingat. Bakit? Bakit ako, Mami? Para namang ipinamamanan niyo na sa akin ang mga yan eh. Di ba mahal na mahal yung mga yan? Sabi niyo pa nga, iiwan niyo lang sa akin yan kapag kayo'y wala na. Mas mahal kita kaysa sa mga ito, anak. Oh, Kaya naisip ko, ibigay na sa iyo mga ito habang buhay pa ako. Para makita ko ang mga ngiti sa iyong labi habang tinatanggap ang mga ito. toho, Mami. Sobra naman akong na-touch. Maraming salamat po. Pangako, iingatan ko ang mga ito dahil alaala niyo ito sa akin. Hello po, Doktora! Hello, Susie. Mukhang masaya ka, ha? Talaga masaya po ako. Para sa paborito kong cardiologist. Para sa inyo. Ikaw talaga? Bakit naman? Dahil nalaman ko na isa na naman pasyenteng nailigtas ninyo sa bingit ng kamatayan. Alam niyo ba, pinag-uusapan kayo ng kapwa ninyo mga doktor? Oh, bakit ano naman yung sinasabi nila? Kung pwede nga lang daw, kasama nila kayo sa bawat operation na gagawin nila. Dahil mas sure daw sila na makakaligtas ang pasyente pag kayo ang kasama. Ang mga yun talaga. Hindi naman ako ang tunay na nagliligtas ng buhay, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga kahit ako, nagpapasalamat din sa Kanya sa tagumpay na binibigay niya sa akin. Napaka-humble po ninyo talaga, Doktora Wilma. Oh, excuse me, Susie, ha? Tumatawag yung husband ko. Sasagutin ko lang. Oh, Manuel, napatawag ka. Ba, ano? Si Mami inatake? Wilma, narito na kami. Manuel, ano ba nangyari? Hindi naman natin pinagtatrabaho si Mami dahil nga sa sakit niya sa puso. Oo, totoo yun. At hindi rin naman siya na-stress sa dalawang anak natin. Pero habang masaya kami nagkikwentuhan, bigla na lang, hindi siya makahinga at nawalan siya ng malay. Okay, sige. Ako nang titingin sa kanya. Susie, iayos mo na ang lahat. Dali. Opo, Doktora. Relax lang po kayo. Oh, I'm relaxed. Ganito lang ako dahil mami ko ang aking pasyente. Oh, sige na, tayo na. Mahalaga ang oras. Wilma, Mami, nandito ako. maraming salamat sa pagiging mabuti mong anak. Sobrang kaligayahan ang itinulot mo sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal at pag-aaruga niyo sa akin. Dahil sa pagsisikap niyo, nagtagumpay ako sa buhay. Nakikita ko nga, anak. Pwede na kitang iwan. Hindi mo na ako kailangan. No. Huwag mo sabihin yan, Mami. Kailangan ko pa kayo. Dumating na ang oras ng pagpapahinga ko, anak. Mami. Maligaya naman akong aalis dahil nasa mabuti ka ng kalagayan. Huwag kang umiyak. Alalahanin mo, isa kang doktora. Anak, mahalin mo ang iyong profesyon. Huwag kang magbabago. Mangako ka. Opo, Mami. Salamat.
Sir Manuel. Ikaw pala, Susie. Come in, come in. Thanks po. Kukumustahin ko lang po si Doktora. 3 weeks pa lang siyang wala sa ospital pero miss ko na po siya. Mas masaya po kasi pag nandun siya. Paborito mo talaga ang asawa ko. She's like an elder sister to me. Kumusta na po siya? Ay, nako. Ayan, lagi pa rin malungkot. Nagkukulong sa kwarto at umiiyak. Kaya nga, kumuha siya, nag-file siya ng mahaba-habang leave sa ospital. Pwede ko po kaya siyang makausap? May bisita ka. Manuel, di ba sabi ko ayoko tumanggap ng bisita? Kaya nga nag-leave ako sa trabaho ko sa ospital. Gusto ko magluksa. Gusto ka makausap ni Susie, kahit sandali lang daw. Oo nga po, Doktora Vilma. Sana huwag kang magalit. Susie, Miss ko na kayo, Doktora eh. Kumusta na po? eto. Nasasaktan pa rin. Nalulungkot. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko nailigtas ang mami ko. Siguro po kaya nangyari yun. Dahil talagang hanggang doon na lang ang buhay ni Ma'am Elena. Yun din ang sabi ko sa kanya, Susie. Pero bakit ang iba na kaya kong iligtas? Bakit ang mami ko hindi? Ano bang mali ko? Wala po kayong pagkakamali, Doktora. Ginawa niyo po ang lahat na makakaya ninyo. Maaaring pagsubok po sa inyo ito. Patagan niyo po sana ang inyong loob. Masarap itong dala kong ulam, di po ba, Itay? Oo nga, Joanna. Siguro sariwa ang mga gulay na ginamit dito, no? Malilamnam. Tay, may babalita nga pala ako sa inyo. Ano yun? Napadaan ho ako sa ospital kanina. Oh, At nalaman ko, mahigit 1 buwan na palang nakalib si Dr. Vilma. ha? Oh, bakit daw? Namatay daw po ang mami niya. At ayon po sa nurse na nakausap ko, sobrang dinamdam yon ni Doktora. Mang Lando, kayo palang bisita ko. Nabalitaan po namin ang nangyari. Kaya inalam ko po ang inyong tirahan para makita ho kayo. Nakikiramay po kami, Dr. Wilma. Salamat ho. Kailan naman po kayo babalik sa ospital? Ewan ko ho, hindi ko pa alam. Hindi ko pa rin kasi kaya hanggang ngayon. Huwag sana kayong magagalit sa akin, Doktora, no? Gusto ko lang po kayong paalalahanan. Nailigtas po ninyo kaming mga pasyente ninyo dahil ayaw pa kaming kunin ng Diyos. At ang mami ninyo, siya po ang ibig na papagpahingahin na ng Diyos sa paglalakbay dito sa buhay. Binigo niya ako. Sa mami ko pa. Bakit siya ganun? Naunawaan ko po kayo. Tulad namin, tao rin kayo na may kahinaan. Pero ang Diyos po, ang tunay na may-ari sa ating buhay. Wala po tayong karamatang sumbatan siya. Dapat nga po ay magpasalamat kayo. Dahil kahit naiwan na po kayo ng inyong ina, abay, tagumpay na po kayo. Hindi po ba't napakalaking biyaya noon?
panglanto. At hindi lahat ng tao nakakatanggap ng gayong biyaya. Diyos ko. I'm so sorry. Lahat ng mga payo ko sa mga pasyente ko, nailigtas ko sila. Nakalimutan ko na sinusubok mo po ako. Sinumbatan pa kita na para bang ikaw pa may utang na loob sa akin. Nakakahiya po ako. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Pangako po, hindi na mauulit yun. Hahanapin ko na ng matatag ang buhay. Han. Oh. Narito na tayo sa puntod ni Mami. Yes, Han. Ako nang maglalagay sa puntod niya nitong dala nating bulaklak. Are you sure you're okay? Yeah, don't worry. Mami, alam ko, hindi niyo na ako maririnig. Pero gusto ko pa rin sabihin, ang taus-puso kong pasasalamat sa inyo sa lahat-lahat. Thank you for your love, Mami. Ngayon, handa na akong bumalik sa aking propesyon. Tutuparin ko na po ang pangako ko sa inyo. Naging magaan ang aking kalooban matapos yun. Ngayon ay tanggap ko ng kahit ano pang propesyon ng tao. Gaano pa siya kagaling, hindi niya dapat questionin ang Diyos sa pagsubok na kanyang binibigay. Dahil siya ang tunay na nakakaalam ng makakabuti. Ako si Wilma, isang cardiologist, at ito ang aking buhay. Lahat ng tao ay may kahinaan na maaari namang mapagtagumpayan sa pamagitan ng buong may kapal. Mga nagsiganap, Lynel Benamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Wilma. Naglapat na angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang estudyante na hindi sumuko sa buhay sa pag-abot ng kanyang mga pangarap para sa mga taong pinag-aalayan niya ng kanyang mga pagsisikap. Siya ay si Joel. Nasa isang sulok lang ng Avenida ang pinapasukan kong public college, kaya halos sa lugar din yun umiikot ang aking buhay. At dahil huling taon ko na noon sa kursong marketing, mas kailangan kong kumayod para may pandustos ako sa pinaghahandaan kong pagtatapos sa kolehiyo. Miko! Tol! Uy! Ikaw pala, Joel. Ano, Tol? Kumusta ka na? Nakakita ka na ba ng diskarte? Wala pa nga kaya hinanap kita rito sa mall.
Papapasok sana akong lagarista sa sinehan ng tatay mo. Ha? Di ba minsan nabanggit mong kailangan ng tatay mo ng isang kasamang lagarista? Utol, mahirap maging lagarista. Pagod ka sa pabalik-balik sa pagbabiyahe ng mga rolyo ng pelikula ng mga sinehan. Baka maapektuhan ang pag-aaral mo, Tol. Tol, kaya ko yun. Sige na naman, oh. Ipakiusap mo sa tatay mo. Eh, kung mapilit ka, di sige. Mamaya, pagkatapos ng duty ko, Ano? sasamahan kita kay Itay. Talaga? Sinihang pinapasokan niya sa may kanto ng Abinida. Tol, thank you. Thank you. Maasahan talaga kita. Sa totoo lang, Tol, nauna na ako nagsabi kay Itay na ako na lang ang kunin niyang lagarista. Ha? Eh, ayaw ka niya eh. Dahil baka makasira raw sa pag-aaral ko. Pero hindi na rin niya ako pinigil na mag-apply akong janitor dito sa mall. Naiingit nga ako sa iyo, Tol, eh. Kasi may tatay ka pang nag-aalala para sa kapakanan mo. Ako, kami ni Jana, hindi na rin maipaliwanag ni Lola kung nasaan ang mga magulang namin. Basta isang araw, hindi na raw nagsiuwi. Lagalag daw kasi ang mga yun eh. Sa kalsada na bubuhay. Lola! Lola! La! Tingnan niyo po kung ano itong mga dala ko. Oh, tingnan niyo. Isang plastic ng mga hitayan ng manok At saka, ano ba yung nasa isa pang plastic na hawak mo? Pansit bihon ba yan? Abay, waka na, pakuluan na. Drumstick po ang tawag dito sa mga manok na nasa plastic, Lola. Tsaka, opo, pansit bihon nga po itong nasa isang plastic na napakuluan na. Eh, ang tanong, saan ba galing ang mga yan, Yan na. May patakaran po kasi rin sa food chain na pinagtatrabahuan ko bilang crew. Kapag nalaglag na po sa flooring yung pagkain, kahit naka-plastic pa, ipinatatapon na po sa basurahan. Gaya po nitong mga drumstick na naka-plastic naman nang malaglag mula sa kinilalagyang cart. Ito naman pong pansit bihon, sumobra po ang oras sa pagkakaluto. Kaya ipinatatapon na rin talaga. Pinatatapon na pala eh. Bakit dinala mo pa pauwi? Bawal po talaga yung ginawa ko, pero nangihinayang po ako sa mga pagkain dahil hindi naman narumihan eh. Kaya nakiusap po ako sa supervisor ko na iuuwi ko na lang para po may pagkain tayo. Buti na lang naunawaan po niya ako. Pero hindi na raw po yung pupwede sa susunod dahil bawal nga talaga. Ay, nako. Sa katulad nating mahirap lamang, meron pa bang bawal-bawal? Ang mabuti pa, akin ang lahat yung mga pagkain na yan at nang mailuto na. Ipiprito ko yung mga manok at yung bihon. Titimplahan ko ng masarap na sabaw. Ang tanong, may sarili ka bang bisikleta na magagamit mo sa pagbibiyahe ng mga rolyo ng pelikula? Opo, yung ginagamit ko po kapag pumapasok ako sa klase. Aha. O, sige. Pero, oy, para di masyado maapekto ng pag-aaral mo, ha? Sa mga araw ng Sabado at Linggo kita bibigyan ng schedule, okay? Opo. Total, mas maraming tao sa sinehan sa mga araw na yon. Maliwanag? Opo. Paano? Na-explain ko naman lahat sa iyo mga gagawin mo. Opo. Sabado po. Maaga ako pupunta rito sa sinehan. Okay. Maraming salamat po, Mang Fredo. Maraming salamat po. Ay, ano yun? Galing baby, ako nahulog yan ito ng sinihan. Ay, ako! May nahulog daw po sa hagdan ng sinehan, Mang Fredo. Ano naman yan? Ako si Baby yun. Lagi nahuhulog yung sa hagdan na sinehan dahil sa kalasingan. Sino pong baby? Ay, nako. Kung nagtanong ko sinong Baby yun. Dahil kapag nagsimula ka ng maglagarista dito sa sinehan, palagi mo na siya makakasalubong. Nako, malamang isa ka na rin sa iiwas sa kanya kapag nagkataon. Bullshit yung mga tao sa sinihan. Walang kwenta. Oh, Kalahin mo, nakita nila ako nahulog sa hagdan. Wala man lang isang tumulong. Pero, uy,
Binata, Oh, salamat dito sa Band-Aid na nilagay mo sa sugat ko sa noo. Okay ka. Approve ka sa akin. dapat po ata, Aling Baby. Kapag nakainom kayo, pumirmi na lang kayo sa banyo para makaiwas din po kayo sa disgrasya. Ay, ano ka ba? Dito, bahay ko, kasinihan. Dito ako nakatira, ha? Kaya walang pwedeng makapagpaalis sa akin dito. Hindi po kayo itinataboy ng security guard? Ha? Mas makulit pa ba siya sa akin? Ha? Bakal ko siya. Pero, teka. Pugi ka. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito sa sinehan? Ako po yung bagong lagaristang kinuha ni Mang Fredo. Ha? Fredo? Ha? Manhid na lagaristang beauty na kahit na anong pa-charming ang gawin ko. Di ako pinapansin? Walang pakiramdam? Kaya po pala negative ang perception sa inyo ni Mang Fredo. Kasi type ko, yung kay dad ko rin. O kaya yung mas matanda sa akin. Kasi nga, gusto ko gawin nila akong prinsesa ng kanilang pagmamahal. Yung bang pinagyayabang ako na ako yung mahal nila. O yun talagang pangarap ko. Ang maging kagaya ng bida sa Pretty Woman. Oh, Napanood mo yan? Lola, nakikita niyo po yung siniyang yon? Doon po nagtatrabaho si Kuya Joel bilang lagarista. Ay, noon ba? Opo. Kalaki pala ng sinehan na to. Siguro, ang sarap manood ng mga pelikula ni Fernando po. Ay, paborito ko nga kasi si FPJ ako. Speaking of FPJ, Lola, ayun oh, tingnan nyo. Ang gaganda ng mga pelikula ni FPJ na iginuguhit ng mama sa malaking canvas, oh. Ang galing niya, no? Kayo, o nga. Kanina pa ako naaaliw sa pagtingin-tingin sa malalaking billboard ng mga pelikula. Ang gagaling ng mga gumuguhit. Talagang mga dalubhasa sila sa ganyan sining. Oo nga po. Ay, may nag-text. Teka lang po. Lola, si Kuya po. Puntahan daw po natin siya sa presintong malapit sa sinyang pinapasukan niya. Ay, pero bakit daw? Bakit daw nasa presinto, kuya mo? Alalang-ala ako sa iyo. Nag-text sa akin ni Miko na nabuntol ka raw ng isang van na nawala ng preno sa isang pagbigo sa Avenida. Buti na nga lang, Tol. Yung bisikleta mo lang ang nagkasira-sira. Oo, nakatanong kasi kagad ako mula sa bisikleta. Nang makita kong sa direksyon ko patumbok ang van. Mahalaga, gas-gas lang yung makailabot mo. Oo. Kapalitan pa ng bago yung bisikleta mo. Buti naman, mabait din naman yung may-ari ng van na nakadisgrasya sa'yo. Hindi tinakasan ng pananagutan niya. Ang good news pa ron, Tol. Tuloy pa rin ang paglalagari mo sa mga sinihan ng mga role ng pelikula. Oy, kayong dalawa ha? Dahil kayo ay mga graduating student, ha? Mag-iingat kayo. Tay, Kasabihang malapit daw sa disgrasya, mga malapit nang magtapos sa kolehiyo. naniniwala kayo ron, Tay? O bakit mas mabang maniwala? Aba, mahalaga sa aking makatapos kayo ng maluwalhati sa mga kurso ninyo. Ang gusto ko, pareho ko kayong makita ng aakit sa entablado. Dahil ang tagumpay nyo, tagumpay ko rin.
tapos ikaw pa na yung iyak. Ay, naku. Sige kayo, baka malampasan niyo ang pag-akyat ni Kuya sa stage. Malapit na siyang tawagin, oh. Ay, hindi ko mapigilan ang pag-iyak sa sobrang tuwa. Eh, bakit ba? Ano ba yan? Ituloy ako nakakawa na sa inyo eh. Ayun, naiiyak na rin ako. Alam mo ako, isa ito sa magiging pinakamaligayang araw sa buhay ko. Dahil pagkaraan naman nito, ang pagtatapos mo rin sa kolehiyo. Siguro nga, kapag pareho na kayo nakita ng kuya mo na nasa maayos ng katayuan, ay, pwede na akong mamatay. Lola talaga. Masyado na kayo nag-iisip sa mangyayari after 50 years pa. Matagal pa po tayong magkakasama-sama ni na kuya, okay? Kasi nga po, kayo naman ang aalagaan namin. Kung paano niyo rin kami inalagaan mula nung maliliit pa kami. Lola, Opo. mahal na mahal po namin kayo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Joel! Ay, uy! Aling baby, kumusta na po kayo? Gusto ko lang magpasalamat kasi ito sa binigay niyong birthday cake ni Miko sa akin. Nung sumweldo kayo sa trabaho niyo. Naku, di nyo alam kung gaano kalaking kaligayahan ang naramdaman ko ng araw na yon. Abay sa buong buhay ko. Noon lang ako nakatanggap ng cake sa araw ng birthday ko. Ang totoo po, may kasama pong bulaklak ang cake na yon. Pero sabi po kasi niya sa amin ni Miko, siya na raw pong magbibigay sa inyo ng personal. Ha? Sino? Ayan po. Baby? Belated happy birthday, ha? Habol pa ba mga bulaklak na ito? Fredo? Pasensya ka na sa mga naging kasungitan ko. Para ko lang naman yung para mapansin mo rin eh. Sila para maisip mo lang baguhin yung buhay mo. Boy, tingnan mo. Ang ganda-ganda mo pala ngayong hindi ka nakainom ng alak. Kasi huminto na ako sa pag-inom ng alak. Ako, salamat. Ay, wala namang nababago sa buhay ko eh. Lalo pang napapasama. Nawawalan pa ako ng direksyong mag-isip. Dahil nagkakamabutihan na po kayo, alis na po ako. Papasok na po ako sa trabaho. Ay, Joel! Oh, Salamat ha. oh, Maraming salamat sa pagmumulat mo sa akin sa kahalagahan ng buhay. basta wag po kayong matakot na muling makipagsapalaran para makita ang ganda ng mundo. Hindi po kayo nag-iisa. Marami po kaming nagmamahal sa inyo. Oh, Di po ba, Mang Fredo? Oo naman. Oo, Papa. Kanina pa talaga tayong gustong iwan ni Joel para magkasarili lang tayo eh. Sasabihin ko na bang mahal kita, baby? bilis naman. Siyempre. Siyempre, gusto ko munang mag-umpisa tayo bilang magkaibigan. Pa-date-date, yung bang may babalik ang alaala ng isang young love. Ganun. Oo. O sige, saan mo gusto unang mag-date tayo ngayon? Ilang mahabang taon na rin mula nang makatapos ako sa kolehiyo hanggang sa nagkaroon ng matatag na trabaho sa isang marketing department ng isang kilalang supermarket. At pinupuno pa rin ng galak ang puso ko kapag nagagawi ako sa Avenida. Ang lugar na naging kanlungan ng aking mga pangarap. Ang lugar kung saan nakilala ko mga taong nagdugtong sa aking mga pangarap. Napapangiti pa rin ako kapag naaalala kong isang dating mahirap pero masayang buhay ng isang lagarista.
10 ng mga lumang pelikulang mauhusay na iginuguhit sa malalaking canvas sa bawat panulukan ng lugar. Ako po si Joel at ito ang aking buhay. May katapusan ang mga lungkot ng buhay. Kailangan lang nating umangkop sa lahat ng hamon. Huwag sumuko. Harapin ang mga pagsubok. Mga nagsingalaw, Junel Banamin, June Legaspi, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Joel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Puntiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang nilikha ang magbabahagi ngayon ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Kunjing. Ako po ay 60 taong gulang at naninirahan sa Bulacan. Isa lamang ang naging anak namin ng aking yumaong asawa. Mahal na mahal ko si Titas. Kaya naman kahit na may asawa na siya, tumutulong pa rin ako sa kanyang pamilya. Ngunit ang masakit, pumanaw si Titas at ang kanyang kabiyak nung lumubog ang barkong kanilang sinasakyan. Mula noon, ako na ang bumuhay sa aking 3 apo. Pakinggan ninyo ang aking isasalaysay. Lola, bakit nagtinda pa rin kayo ng isda? Sabi niyo po masakit ang ulo niyo. Kanina pa yun ako. Uminom na ako ng gamot sa sakit ng ulo. At saka, wala tayong panggastos, Blessy. Kailangan nyo ng baon. May project pa nga sa school tong Kuya Junior mo. Pasensya na po kayo, Lola. Dahil sa aming magkakapatid, nangihirapan po kayo. Hoy, Junior, apo ko kayo. Kayo ang alaala sa akin ng aking anak. At mahal ko kayo. Kaya hindi ko kayo magagawang pabayaan. Hayaan niyo po. Pag nakatapos po kami ng pag-aaral, kayo naman po ang paglilingkuran namin. Totoo po yun, Lola Kunjing. Hindi na po kayo mahihirapan. Salamat, Junior. Blessy, masaya ako sa naririnig kong yan sa inyo. Naku, tama na nga yung usapan na yan. Baka magkaiyakan pa tayo ng gusto. Oh, Blessy, kunin mo itong natirang mga isda. Ito ang iuulam natin. At susunduin ko naman sa school si Neneng. Ngayon ang kuhaan ng card nila kailangan daw parents o guardian yung kukuha. Kaya ako nang pupunta. Bukas ka na lang sumundo sa kapatid mo. Ito pong bayad namin. Sa binili naming isda, Aling Kunjing. Salamat, Fernando. Sipag na talaga, no? Kailangan. Dahil may 3 akong apo. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga yon. Hindi naman no sa dinidiscourage ko kayo. Pero, makakaya niyo pa kayang gawin yun? Matanda na kayo. Hindi ho madali ang magpalaki at magpaaral ng mga bata. Oo, alam ko yun. Pero may alam ho akong paraan para mabawasan ang problema nyo. Ang hirap nyo. Anong ibig mo tukuyin? Alam niyo naman na wala kaming anak ng asawa ko, di po ba? Oo. Napagkasunduan namin na umampun ng bata. Dahil magaan ang loob namin sa apo ninyong si Neneng, isa sanang gusto naming ampunin. Ano? Gusto niyong ampunin ang apo ko? Kung papayag ho kayo, gagaan ang pasa ninyo, Aling Kunjing, kapag nasa amin na si Neneng. Bibigyan pa namin kayo ng konting halaga para may magamit kayong punan sa isang maliit na negosyo.
Please, huwag po kayong pumayag. Huwag niyo po ipaampun si Neneng. Ayaw po namin magkahiwa-hiwalay kami magkakapatid. Mga apo, naikwento ko lamang sa inyo yung sinabi ni Fernando, pero hindi naman ako papayag. Hindi ko kayang mapalayo kayo sa akin. Hindi bali nang mahirapan ako sa pagtatrabaho. Maitaguyod ko lang kayo. Magtatrabaho din po ako, Lola. Maglilinis po ako ng mga sasakyan para makatulong sa inyo. Ano nangyari sa iyo, Kuya Junior? Bakit putok ang labi mo? Silantok ako ni Bobot. Yung siga doon sa carwash ni Mang Nato. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Wala naman. Naiinis lang siya. Dahil sa akin nagpapalinis ang sasakyan yung mga mayayamang customer doon kanina. Lalo siyang nagalit nung binigyan ako ng malaking tip. Sofa talaga yung bobot na yun. Yung gitero. Sabi nga ni Edong, lahat ng bago doon, binubuli ni Bobot. Pag nalaman niya ni Lola, tiyak, magagalit yun. Ay, talagang magagalit ako. Lola? Barangay natin yan. Alam niya, bobot na yon. Masyado siya. Porket bayat ka, kinakaya-kaya ka. Pero Lola, kung ipapabarangay pa natin siya, baka lalo lang siyang magalit sa akin. Apo, hindi ka dapat pumayag na nabubuli. Wala ka namang ginawang masama. Kaya ipagtatanggol ka ng lola mo. Oh, Blessy. Papasok ko na ba? Ay, kayo po pala, Alimbelia. Opo, Ang lola mo. naglako na po ng isda. Ano ba nangyari doon kay Junior? At saka sa lola mo? Salbahe naman po kasi talaga yung bobot na yun eh. Kaya tama lang po, naturuan siya ng leksyon. Ay, mahal na mahal talaga kayo ng lola mo. Mahal din po namin siya, Alimbelia. Mapalad kayo sa pagkakaroon ng isang lolang tulad niya. Kamusta na si Neneng, Blessy? Hindi pa rin bumababa ang lagnat niya, kuya. Dapat kasi, kagabi pa sinabi mo na yan kay Lola. Hindi ko naman alam na nilalagnat siya eh. Kanina ko lang nalaman. Kasi kanina lang siya nagsabi sa akin. Napainom mo na ba siya ng gamot sa lagnat? Oo, 2 beses na. Pero, may lagnat pa rin siya eh. Bakit kaya? Tapos kuya, may napansin pa ako sa kanya. Ano yun? Ang dami niyang rashes. Ha? Naku, sana dumating na si Lola para madala na sa doktor ang kapatid natin. Para malaman natin kung anong sakit niya. Tao po, Belia. Ay, sandali lang. Belia. Kunching, napasyal ka. Gabi na. Oo, kailangan ko ng pera. Pautangin mo naman ako. Ano? Saan mo gagamitin? Nasa ospital lang apo kong bunso. Ilang araw na palang nilalagnat, hindi sinabi sa akin. At saka ang dami niyang pantal. Ay, ano sabi ng doktor? Bakit daw ganun ang apo mo? Nadenggi nga si Neneng. Ha? Belia, tulungan mo naman ako. Kailangan ko na pang gasto sa ospital. Babayaran din kita. Kahit natubuan mo pa. O, pwede kitang matulungan. Yun nga lang, maliit lang ang maibibigay ko. Alam mo naman, mahirap din tong kaibigan mo. Teka, may naisip ako. Ano yun? Hindi ba mahusay ka sumayaw? Ay, nung araw pa yun, ano. Tsaka, paano naman makakatulong yun sa problema ko? May palaro rito bukas dahil birthday ni Chairman. May pasayaw para sa ating mga seniors. O, ngayon. Konching, malaking halaga ang gantimpala ng mapipiling lola na pinakamagaling sumayaw. Ah. May isang sakong bigas pang kasama yon at kahit matalo, may konsolasyon din. Ala, sige na, sumali ka! Ngayon naman, ang susunod nating kalahok ay si Aling Kunching.
Palakpakan natin! Oh, magandang gabi, Aling Conching. Magandang gabi rin po, Chairman Manuel. Mahilig ka ba talagang sumayaw? Ay, ang totoo po, nung araw pa yun, matagal na akong hindi nagsasayaw. Eh, naku, busy lang ako nitong aking kaibigang sumali dito. Bakit naman kayo sumali dito? Ay, magtatapat na po ako sa inyo, ano. Kailangan ko po ng pera. Nadenggi pong aking apo at kasalukuyang nasa ospital. Kung ganun, ito pala sayaw para kay Apo. Oo. Ay, sige. Good luck, Aling Conching. Palakpakan natin si Lola Conching sa kanyang sayaw para kay Apo. Bakit kaya wala pa si Lola? Nagtataka na nga rin ako, Blessy. Sabi niya, gagawa lang siya ng paraan para magkapera. Nang may panggastos naman tayo dito sa ospital. Kawawa naman si Lola, kuya. Ang dami na niyang problema dahil sa atin. Blessing! Ay, Junior! Lola, mabuti naman po dumating na kayo. May pinabibili pong doktor, Lola. Akin ang reseta. Mabibili ko na yan, mga apo. May pera na tayo. Nakahiram po kayo? Hindi. Nanalo ako sa contest para sa mga matatandang tulad ko. Ako ang napiling pinakamahusay sumayaw. Chairman, napasyal po kayo. Opo, Aling Conching. Oh, kumusta na po ang apo ninyo? Ginagamot pa rin ho. Alam niyo ba, nag-viral ang post ko sa internet. Nang larawan niyo na umiiyak habang sumasayaw. Ho? Naantig ang marami sa kwento niyo na isinulat ko doon. Kaya maraming nagpadala ng tulong sa inyo. Totoo po. Oo. Kaya hindi niyo na problema ang pagpapagamot sa inyong apo. Pati pag-aaral nila. May sasagot na rin. Ay, naku, salamat po, Diyos ko. Lutas na ang aking problema. Chairman, maraming salamat din po. Luha ng kagalakan ang dumaloy sa aking mga pisngi ng mga oras na iyon nang dahil sa isang sayaw. Nalutas ang aking suliranin at nalubos ang aking kaligayahan. Kapiling ang aking mga apo. Tunay ngang sa bawat suliranin ay may solusyon. Ako si Conching. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anjing Cruz. Sa direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng isang ina na pinatunayang ang buhay ay hindi isang uri ng kompetisyon, kundi isang laban na nangangailangan ng determinasyon. Siya po ay si Toyang. Dahil sa kahirapan, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At upang makatakas sa obligasyon sa pamilya namin noon, nag-asawa ako ng maaga. Ngunit totoo pala na kapag naging magulang ka na, nanaisin mong huwag maranasan ng iyong mga anak ang pinagdaanan mong hirap. Ate Emma!
Naku, naglalaway na sa himbing ng tulog. Ate Emma, tapos ko na ho kayang linisan ng kuko sa paa. Ay, pasensya ka na, Toyang, ha? Ay, nakatulog na ako. Ang gaan talaga ng kamay mo mag-pedicure. Kulay pula ho yung nail polish na ginamit ko. Bagay naman sa paa nyo kasi maputi. Meron ho ba kayong okasyon na pupuntahan? Ay, oo. Graduation ng panganay ko bukas. Ay, kaya pala. At, sandali. Eto ang bayad ko. Salamat ho. Eto, dagdag na yung 20 pesos. Naku. Tip ko na yan sa'yo. Salamat po rito. Ay, kukunti nga lang yan eh. Hayaan mo, kapag may trabaho ni si Myra ko, dadagdagan ko yan tip ko sa'yo. Ay, sure naman yun. Kasi ngayon pa nga lang, ay, nag-aagawa na mga kumpanya dyan sa panganay kong yan. Ay, talaga ho? Oo! Eh, sino ba naman ang hindi magkakandara pa sa kanya? Matalino, summa cum laude, tapos maganda pa. Pero yung kagandahan, eh, iba na yun eh. Kasi syempre, kanino pa ba naman magmamana? Oo nga naman. Oh, eh, ikaw, yung mga anak mo, naku, siguro kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, tapos may maayos kang trabaho, ay baka mas maging maganda ang future ng mga anak mo. Eh, kasi mapapaaral mo sila sa mamahaling eskwelahan. Yan si Myra ko. Alam mo ba ang tuition niya kung magkano? Nako! Kulang ang 50,000. Sabi niyo nga ho yun. Nung unang beses niyo yung kinuwento sa akin, 30,000. At, ay, mali pala yung pagkakaalala ko noon, Toyang. Tapos, alam mo ba, ha, itong pangalawa ko si Alexander, Ay, naku, Ate Emma. Oh. Sensya na ha. Magkwentuhan na lang ulit tayo eh kasi mag-aayos pa ako ng mga ititinda kong barbecue. ay, sige, Toyang. Ay, bukas nga pala, punta kayo rito ng mga anak mo, ha? Nang makatikim man lang kayo ng mga masasarap na pagkain. Eh, baka mamaya nauumay na yung mga anak mo sa isaw at balumbalunan. May lechon bukas. Oh, eto yung 10 isaw niyo, ma'am. O, Totoy sa iyo, anong bibilhin mo? Hotdog? Hotdog po? Oy, wala ka bang dila at panay turo ka lang dyan? Hindi ka nagsasalita. Ay, hindi, biro lang. Isang dalit hihiwain ko pa yung hotdog, ha? Nay! Oh, Aldrin. Mana po, Nay. Ay, kaawang ka ng Diyos. Mana po, Nay. Aba, magkakasama na pala kayong tatlo. Ano po, Nay? Oh, ay, may ulam na sa bahay. Hindi po barbecue ulam natin. Hindi. Masarap yung ulam natin ngayong gabi. Ginisang munggo na may tinapa. Ay siya, umuwi na kayo. Magsaing na kayo, ha? Baka mamaya ang tatay nyo na naman ang magsaing. Pagod yun. Ay, tara na! Kuya Alden, Kuya Justin! Masarap po ulam natin ngayon! Yan, dito sa may balikat. Silin mo na konti. Oo, sige. Nangangalay talaga eh. Eh, paano hindi mangangala eh? Katigas ng ulo mo. Sabi ko naman sa'yo, kapag pagod ka sa maghapong paghahalo ng simento, eh, huwag ka na maghuhugas ng pinggan pagdating sa bahay. Eh, kaysa naman ikaw pa o yung mga batang magugas, eh, kailangan pang gumawa ng assignment ng mga yon. Eh, pwede namang ipagpabukas ang mga ganyang gawain. Hindi naman nabubulok ang mga... Nay? Ay, o ano, Aldrin? Report card ko po. Akin na. Pasensya na po kayo, ha. Mabababa ang mga grades ko. Pero hindi naman po ako nagbubulakbol. Nagpapasa naman po ako ng mga assignments at project ng maayos. At nag-aaral din po ako. Pero hindi ko po alam kung bakit sa tuwing may exam kami, mabababa na kukuha ko. O ito, math, 82. English, 80. O wala ka namang bagsak na grade. Mababa nga lang, pero di naman bagsak. Aldrin, kung sinasabi mo na ginagawa mo naman ang dapat mong gawin bilang isang estudyante, wala namang problema dyan. Oo, wala namang masama kung mababa yung mga grado mo. Eh kung ito naman talaga yung kaya mong makuha ayon sa iyong abilidad, eh wala namang masama rito. Hindi po kayo galit. O bakit naman kami magagalit? Oo nga. Oy Aldrin, itong tandaan mo, ha? Matataas man ang mga grado mo kung masama ka namang tao. Wala rin saysay ang pag-aaral. Pag-uugali ang mas mahalaga sa isang tao.
pala yung pangalan na anak ni Ate Emma. Hindi ba kagagraduate lang nun? Ay, nung umakyat pala sa stage, buntis na. Naku, Malapit na nga mga anak eh. Kanina nakita ko ang laki ng tiyan. Ang masakot lang, hindi pinanagutan ng boyfriend. uy, may kaya naman sila eh. Kaya namang buhayin ni Ate Emma ang apo niya. Kaya pala hindi na ako kinukuha ni Ate Emang labandera, siguro yung nahiya. Madalas, pinagyayabang niya yung mga anak niya kasi matatalino at magagaling daw sa klase. Eh, yung pangalawang lalaki, napabalkahan na raw. Kasama yata sa mga nahuli ng mga pulis kumakailan lang sa kabilang barangay. Kasi nahuling gumagamit ng droga. Ay, nako, kawawa naman si Ate Emma. Mayaman man o mahirap ang isang tao, matalino man o hindi, dapat pinaprioridad ng isang magulang ang pagtuturong ng mabuting asal sa kanilang mga anak. Hindi naman sa hinuhusgahan ko si Ate Emma at ang kanyang mister, no? Pero napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga magulang sa paghubog ng pagkatao ng isang anak. Oh, kuya, dito ka na. Isuot mo na ang toga mo, Justin. Dapat ba hawak mo itong cake? Oo naman, kuya. Yung makikita yung nakasulat na Ay, congratulations. nagugutom na ako. Matagal pa ba yung pagpipicture nyo? Malapit na po, Tay. Naku, dalian yun at lalamig yung pagkain natin. Oh, sige, last na to talaga, Kuya Justin. Oh, okay. 1, 2, 3. Smile! Ay, salamat. Oh, tara na. Nay, Tay. Kain na tayo. Uy, ano ba itong mga binili nyo, Aldrin, ha? Gumastos naman kayo ng gumastos. Ay, hindi ko yung binili, Nay. Ha? Galing yan kay Chang Emma. Kay Ate Emma? Opo, binigay niya sa amin kanina itong pizza at saka isang fried chicken. Ganun ba? Opo. Nay, ngayong tapos na si Justin siguro naman. Papayag ka na tumigil sa pagtitinda ng barbecue. Eh si Myra na lang ang nag-aaral at kaya ko na siyang tustusan. Oo, wala namang masama sa pagtitinda ng barbecue. Nay, ang gusto lang namin, makapagpahinga na kayo ni tatay sa pagtatrabaho ng gusto. Ilang taon din kayong nagpakahirap para lang makapagtapos kami. Oo nga naman po, Nay. Buti pa kasi tatay, tumigil na sa pagkukonstruction eh. Mag-relax na po kayo ngayon. Basta't ako, nakakapag-relax ako kapag kausap ko mga alaga kong baboy. Sinasabi niyo ba, Tay, na mas nare-relax kayong kausap ang mga baboy kaysa kausap si nanay? Ate Emma, salamat sa binigay mo sa mga bata. Toyang, wala yon. Natutuwa lang kasi ako sa mga anak mo. Kababait na bata. Si Aldrin mukhang maayos ang lakuhang trabaho. Ay, awa ng Diyos. Nakuha naman siya sa munisipyo. Kakaregular nga lang na isang buwan, kaya maayos na rin yung mga natatanggap niyang benepisyo. O yung isa mo, sana magtatrabaho. Ay, magre-review raw muna para makatake ng exam sa LET. Mabuti ka pa. Wala man kayo maayos na trabaho ni Dado. Puro lang pa-extra. Ikaw naglalabada, nagtitinda, nagmamanicure, pedicure. Pero napalaki nyo na maayos sa mga anak nyo. Nakakaingit kayong dalawa. Ako naman, tingnan mo. Matatalino naman sana yung mga anak ko. Pero, eto, parehong pasaway. Yung isa may anak na. Tamad pang maghanap ng trabaho. Umaasa na lamang sa amin ang daddy niya. Wala nang ginawa kundi mag-cellphone maghapon. Pero yung anak, hindi na aalagaan na maayos. Yung pangalawa naman, ewan. Ayoko na sana sabihin pa eh. Itong pangatlo na lang ang inaasahan ko. Sana naman tumino at matuto na sa mga kapalpakan ng mga kapatid niya. Alam mo kasi, Ate Emma, iba-ibang klase ng pagpalaki natin sa ating mga anak. Pero kailangan lang naman ng mga anak natin pagmamahal at pagdidisiplina. Dapat habang lumalakas sila, naitatanim natin sa kanilang mga puso at isip kung ano yung tama. Kapag nasanay silang gawin ng tama mula pagkabata, hindi nila yun makakalimutan hanggang sa kanilang pagtanda.
May trabaho na rin ngayon ang bunso kong si Myra at kami naman ang aking asawa na si Dado abala sa pag-aalaga ng baboy. Nakapagpatayo na rin kami ng bagong bahay. Napatunayan ko na hindi naman natin kailangan maging mayaman o magkaroon ng mataas na pinag-aralan para maging isang mabuting magulang. Ang kailangan lamang natin ay magsikap at maging gabay ng ating mga anak para sila ay lumaking mga mabubuting tao. Ako po si Toyang. Ito ang aking buhay. Ang tunay na kaligayahan ng isang magulang ay ang makita ang kanyang mga anak na lumaking mga mabubuting nilalang. Mga nagsiganap: Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Rosana Villegas sa papel na Toyang. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang babaeng labis na nagmahal. Siya ay si Danica. Hindi naman ako broadcaster pero madalas ako mag-host ng events. Yun ay dahil events coordinator kami ng kaibigan kong si Steven. Si Steven na madalas pagsilosan ng nobyo kong si Charlie. Akala ko pa naman napaka-importante ng dahilan mo at pinapunta mo ko dito sa inyo. Magpapasama ka lang palang mamili para sa boyfriend mo. Sige na naman, Steven. Alam mo namang ikaw lang ang gusto kong kasama sa mga lakaran eh. Because you are my BFF. Binola mo pa ako. Hindi Hindi bola yon. Totoo yung sinabi ko, no? 14 years na nga ang friendship natin. Third year high school pa lang ako, friends na tayo. Bakit ba kailangang ipamili mo na naman si Charlie? Uuwi siya sa probinsya nila. Kaya ibibila ko siya ng mga pasalubong para sa parents niya. Bili ka ng bili ng mga pasalubong sa parents niya. Hindi ka naman niya ipinakikilala sa mga yon. Dahil nga nasa province sila. But nag-promise naman siya sa akin na pag lumuwas dito mga parents niya, ipapakilala niya na ako. Sige na. Samahan mo na ako para hindi naman ako mahirapan. Danica, bumili ka na naman pala ng pampasalubong ko. Salamat. Okay lang yon, Charlie. Para naman yun sa parents mo. Ang bait mo talaga. Hindi ako nagkamali ng ligawan ka. Kaya lang, baka hindi ako matuloy. Ha? Bakit? Kulang ang pera ko eh. May problema sina Inay at Itay, kaya kailangan ko pang maghanap ng mahiraman para may maibigay ako sa kanila. Ganun ba? Di pa hihiramin na lang kita para makauwi ka. Naku, huwag na. Ha? Kakayaan eh. Ito naman. Hindi ko pa nga naibabalik yung iniram kong pera sa last month eh. Tapos, bumili ka pa ng mga pasalubong. Oh. Charlie, girlfriend mo ko. Kaya hayaan mong tulungan kita. Kung tungkol naman sa hiniram mong pera, last month, hayaan mo na yun. Tulong ko na yun sa'yo. Pati na rin itong ibibigay ko ngayon. Okay? Pero, Magtatampo ko pag hindi mo tinanggap ang mga tulong ko. uy, sige. Salamat. Kaya mo, pag lumuwas na sila dito, ipakikilala na kita sa kanila. Alam mo, natutuwa nga ako sa iyo eh. Kasi tumutulong ka sa parents mo. Ibig sabihin, isa kang mabuting anak.
nakita kong si Steven ang nagatid sa'yo kanina, anak. Bakit nakauwi na ba sa probinsya ang nobyo mo? Opo, Papa. Anak, ikaw ba'y seryoso na talaga sa lalaking yun? Oo naman po. Mabait si Charlie at isang mabuting anak. Paano mo naman natiyak yun? Sa mga kwento po niya sa akin, tumutulong po siya sa parents niya. Oh, bakit po kayo napabuntong hininga? Ay, iba kasi ang pakiramdam ko sa lalaking yun. Para bang hindi gagawa ng mabuti. Sa totoo lang, anak, mas gusto ko para sa iyo si Stephen. Papa, friends lang ho kami ni Steven. Oh, kaya nga, nanghihinayang ako. Yun ang gusto ng kausap ko, yung magbe-birthday. Sabi ko, okay. Kaya naman natin yun, di ba? Uy, Danica. Ano sabi mo, Steven? Naku, ang dami ko nang sinabi, wala ka palang naintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Anong problema? Si Charlie kasi, Charlie na naman. 4 days na mula nang umuwi siya sa probinsya, pero hanggang ngayon, hindi man lang siya nagte-text o tumatawag. Tinawagan mo ba siya? Sabi niya, hintayin ko raw ang tawag niya. Pero, nag-aalala na ako. Baka kung ano nangyari sa kanya, kaya hindi siya nakakapag-text o tawag sa Eh, akin. di tawagan mo nga siya. Pero dapat, huwag mong pabayaan ang trabaho natin, ha? Paano naman, hindi madismay ang kukuha sa atin. Kaya sana naman, Danica, ihiwalay mo sa trabaho ang problema mo kay Charlie. Pasensya na. Hayaan mo, hindi na mauulit ito. Concerned lang ako sa negosyo natin. Hindi ito dapat maapektuhan ang mga problema natin. Bongga palang magiging birthday niyo, Tita Erlinda. Ay. Kumuha pa kayo ng events coordinator. Oh, siyempre. Alam mo, pamangkin, minsan lang tayo magbe-birthday. Kaya dapat paghandaan. Pwede naman ako mag-host dito eh. Kaya ko po yun. Oh, thank you. Pero may nakuha na akong mga host. Ayaw naman magkaroon ng trabaho yung iba. Okay po, tita. Basta kung may pwede kaming maitulong, sabihin lang po ninyo. Hello po, Ma'am Erlinda. Happy birthday po. Oh, thank you, Steven. Siya nga po pala ang partner ko, yung host din, si Danica. Hello po, ma'am. Happy birthday. Thank you, Iha. Oh, ready na po kayo mamaya? Pwede na po. Kakantahan ko po kayo, ma'am. Hindi niyo na itatanong, mahusa din akong kumanta. Really? Oh, okay yan, ha? Tita! Oh, We're here! oh, hali kayo, Lucy. Dali. Charlie, ipakikilala ko kayo sa mga hosts ko. Happy birthday, tita! Ito po ang gift for you, tita. Thank you sa inyo. Charlie? Danica. Magkakilala kayo, honey? Huli niyo! Ang luloko! Danica. Bakit mo sinabak ang asawa ko? Dahil manluloko siya! Ginawag niya ako! Niloko na niya ako, Papa. Pinaasa. Sa birthday pa ng kliyente namin. Ako pa nalaman ng lahat. Siya. Sinasabi ko lang nga ba na walang gagawing mabuting lalaking yun. Hirap na hirap ako magtrabaho ng oras na yun pa. Kung wala si Steven, baka hindi ko na kayang tapusin ang pag-host ko. Masakit. Napakasakit. Oh, siya. Tala. Sa isang banda, ipagpasalamat mo na rin na
Nalaman mo ang katotohanan bago ka pa tuluyang napahamak sa kanya. Ilang araw na kitang hindi nakikita eh. Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Kaya nagpunta ako dito. May sakit ka pala. Stephen, Ayaw mo rin daw kumain at uminom ng gamot, sabi ni Tito Miguel. hirap na hirap ang kalooban ko. Kaya gusto mo lang mamatay, ganun ba? Stephen, Bakit ka ba ganyan? Hindi lang naman siyang lalaki dito sa mundo. Hindi lang siyang pwedeng magmahal sa'yo. Stephen, Danica, narito ako. Matagal na ako nagmamahal sa'yo. ano? Oo. Mahal kita noon pa. Hindi ko lang masabi dahil ayaw kong magalit ka. Lalo pa akong nawala ng pagkakataong magtapat nang magkaroon ka na ng boyfriend. Danica, ngayong nagtapat na ako sa'yo, sana huwag mo naman yung ikagalit. At bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan sa'yo ang aking pagmamahal. Napagtapat ka na pala sa aking anak, Steven. Sinabi niya sa akin. Opo, Tito Miguel. Oo, yan, totoo. Noon pa man, halata ko lang may pagtingin ka sa kanya ha? Ganun ho ba? Nainip nga ako sa tagal mong magtabati, Kasi po, Pero natutuwa ako, di ba? Obvious naman. Ha? At nagawa mo rin yun. Dahil talagang ikaw ang gusto ko, para kay Danica. salamat po. At naniniwala ako, na darating din ang panahon na tatanggapin ka niya. Ang cute naman ng kahong to. Ano na naman ba itong regalo mo sa akin, Stephen? Buksan mo para malaman mo. Okay. Sing-sing! Napakagandang sing-sing, Stephen! Sandali, isusuot ko sa'yo. Ayan. Bagay na bagay sa'yo. Danica, will you marry me? Oh, bakit ka umiyak? Ayaw mo ba? Umiiyak ako dahil sa tuwa. And yes, I will marry you. Kasal na kami ni Steven at may isang anak. Nasaktan man ako noon, maligaya naman na ako ngayon. Ako po si Danica at ito ang aking buhay. Kung minsan, ang sakit ng damdamin ay nagiging daan upang makamit ng tao ang tunay na kaligayahan. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Danica. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.